Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Sugatan ng 6 na tao matapos gumuho ang bahagi ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Chris, anong pwedeng daanan ngayon ng mga residente? Mav, ayon sa mga otoridad, maaaring daanan ng mga residente ang katabing overflow bridge. Yan at iba pang may init na balita hatid ni CJ Turida ng GMA Regional TV. Gabi na pero nasa labas pa rin ng bahay ang mga residenteng yan sa Isabela. Kita sa kanilang harap ang gumuhong bahagi ng tulay na nagdudugtong sa mga bayan ng Kabagan at Santa Maria. Isang dump truck din ang kitang nakasampa sa bahagi ng tulay. 6 ang dinala sa ospital, kabilang ang isang bata. Hindi naman makita ang driver ng dump truck. Sa isang Facebook post ngayong umaga, sinabi ng Department of Public Works and Highways Region 2 na isang dump truck na may dalang malalaking tipak ng bato ang dumaan bago bumagsak ang bahagi ng tulay. May calculated gross vehicle weight daw iyon na mahigit 100 tonelada. Patuloy nilang inaalam kung bakit gumuho ang bahagi ng tulay at humingi na rin ng tulong mula sa mga eksperto sa kanilang central office. Ayon sa DPWH Region 2, sinimulang itayo ang tulay noong 2014 at natapos nito lang February 1, 2025 sa halagang mahigit 1.2 billion pesos. Sa panayam naman ng unang balita kay Office of Civil Defense Region 2 Public Information Officer Mia Carbonel, maaaring daanan ng mga residente ang overflow bridge na malapit din sa tulay. Before po na-open itong bridge na ito, no, meron pong old na overflow bridge na malapit lang po dun sa ating nasabing bridge. No. Ito po yung ginagamit na ngayon for now. And this is connecting Municipality of Kabagan and also Municipality of Santa Maria Isabela. Isa ang patay sa banggaan ng motorsiklo, tricycle at kolong-kolong sa Mariveles, Bataan. Ayon sa pulisya, nakainom ang rider ng motorsiklo nang bumangga siya sa 2 pang sasakyan. Nasawi sa aksidente ang driver ng kolong-kolong. Sugatan naman ang driver ng motorsiklo, driver ng tricycle at isang pasahero nito. Inihahanda na ang reklamong isasampa laban sa rider ng motorsiklo. Wala pa siyang pahayag. CJ Torida ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News.